Ay, mag-aayos tayo kasi pupunta tayo sa Alabang. Nahiya. Di ko kasi ng pamangkin ko kaya need natin mag-ayos. So, syempre agahan natin pagpunta doon. Nag-gising ako ng 6 a.m. At heto na nga, dumating ako ng bandang 8 a.m. na. So, nagkape na lang muna ako at pagkatapos ay sinimulan ko ng tumulong dito. At lalo na sinimulan ko ng magde-decorate. At nagpapasalamat talaga ako kasi may tumulong sa akin na dalawa. At hindi ko nga inaasahan na paparito si tatay galing probinsya. Yun pala, alam nila kasi hindi lang sinabi sa akin. Para surprise daw. Ano, para akong magdidibo nito? Kanya-kanya na nga kami ng gawain. Iba yung nagluluto, may nagpe-prepare ng mga pinggan, may nag-aayos ng upuan, may nagde-decorate, at may pa red carpet pa talaga, no? Ang swerte talaga ng mga kabataan ngayon kasi naranasan nila yung mga ganitong event. Samantala kami, dati kahit pansit, wala. Walang mga sis ay ginanap lang dito sa bahay. Kaya kita nyo dyan, masikip at saka konti lang naman yung biseta. Basta ang importante, mapasaya natin ang ating celebrant. Kahit hindi na bongga, at least maramdaman niya yung kahit anong hirap ng buhay. Pinag-ipunan talaga ng mga mugulang niya para ipagdiwang lang ang kanyang 18th birthday. At syempre, kami rin mga tita at tito niya, nandito rin kami para sa kanya. Susuportan siya upang lumigaya lamang. At unang naluto yung pansit, spaghetti, isda, at ready na rin yung lechon na naka-ice na rin yung candle para sa 18 candle at roses, souvenirs, cake na mismo yung celebrant ang pumili ng design. Yung mga plates, ready na rin. At nakikita nyo dyan, busy-busy yung mama niya, kakadikit ng red carpet ng anak niya. Mga bandang 4 PM na nga kami natapos, halos walang pahinga talaga dahil pagkatapos ng gawain, kanya-kanya na kaming mag-ayos ng aming mga sarili. So, bali, may 1 hour pa kami para mag-ayos lang. So, mabilisan lang talaga. At maya-maya dumating na yung bisita namin, mga kamag-anak at friends. So, nakikita nyo dyan, masikip kasi expected talaga namin. Konti lang yung pupunta kasi may nagsasabi na hindi raw makapunta pero nakapunta naman. Kaya natutuwa talaga kami kasi halos hindi magkasya sa loob. Kaya yung iba sa labas na lang. At tapos na yung 18th balloon at 18th candle na nga dyan. Sobrang bilis ng mga pangyayari kasi medyo nagkagulo ng konti. Dapat kasi 18th candle muna, yung mauna, bago yung 18th balloon. So, kasi yun yung nakalagay sa program. Pero yung gusto ng mga ate ko, unahin daw yung 18th balloon kasi baka daw matutulog na yung mga bata. At ako pala yung host dyan. Dalawa kami ng anak ng pinsan ko rin. Sa 18th candle pala mga friends, tita at mama, at syempre kasama na rin ako dyan. At isa-isa na nga nagme-message, may nakakatawa at may nakakaiyak. So, bali pinipigilan ko nga lang umiyak baka kasi kumalot yung makeup ko. Tapos nag-pictorial na kaming lahat at sumunod na nga yung 18th roses. First time ko pala maka-attend sa ganitong event. Nasabi ko sa sarili ko na ang sarap pala at ang saya pala sa pakiramdam. Lalo na siguro kung ikaw na. At isa-isa na nga namin tinawag yung name nila at isayaw yung celebrant natin. Yung iba excited, yung iba kinakabahan, at ang iba naman nahihiya. Ang unang sumayaw pala sa kanya ay yung mga friends niya muna. Hindi naman required lahat na nakaporma talaga. Kahit simpleng ayos lang, pwede na. Basta magmukhang tao lang. At sumunod na nga tinawag ay yung mga tito niya. At unang tinawag talaga yung tito na sobrang kulit. At kita nyo dyan, ginalingan talaga. Kaya tawang-tawa yung pamangkin. May pa-action pa talaga. Ay kulang na lang talaga magbudots na. At saka yun. Yan yung nakapula na yan. Yes, sobrang kulit talaga ng tito na yan. Medyo nakainom na rin kasi kaya sobrang kulit. At hindi mahalaga yung bongga o simple, may handa o wala. Yung iba pala dyan, pinsan din namin at asawa ng mga tita niya. Yan yung nakapula, yan yung mga tito niya. Puro nakapula talaga yung mga tito niya. Yun yung palatandaan na pag nakapula mga tito niya. Except dyan sa isa, na last na yan kasi asawa yan ng kapatid ko. And then, yan yung nakaputi na yan yung asawa ng ate ko. Yan. Yung isa, yan yung maliit, nakapula, yan yung kapatid ko rin na tito niya. At tuwang-tuwa nga kami dyan kay tatay kasi nga medyo nakainom na kaya sobrang kulit na lagi niyakap yung pamangkin at ampon niya. At last, dyan na nga yung daddy ni Rosie. So, syempre, ganoon naman talaga sa Cebu, yung daddy talaga yung pinakala sa 18th process. Kailangan natin ng ilang
malalagpasan din natin. At pagkatapos na nga mag-stitch ni Daddy sa kanyang pinakamamahal na anak, so ano pa, ito na yung pinaka-hihintay ng lahat. Syempre, yung kainan na. Syempre ba naman, sakan muna daw itutuloy yung event. Kakain muna daw kasi nga, yung mga bisita ay gutom na. Yung iba kasi galing pa sa malalayo. Then, nakikita nyo dyan, yung iba may tumatayo, yung iba masikip. So, yung iba nasa labas kumakain. Kasi nga, sobrang liit lang talaga ng space. Pero, kahit pa paano, nabusog naman kami lahat. And then, after namin kumain na nga, yan, nag-prepare na kami para sa mga willing magbigay ng pera, regalo sa ating debutante na bukal sa loob. At syempre, hindi naman sa pilitan, yung willing lang. Ang importante ay nandito sila. At pagkatapos nga ibibigay yung regalo nila, ay isa-isa na nga sila nagpapapicture. And then, kung napapansin nyo yung background madilim, kasi yun nga yung gusto nila na patayin daw yung ilaw para daw mas maganda daw tignan yung background. At ang pinakalas na nga, sunod sa pagbibigay ng gift, yung cake na, mag-blow na ng cake yung celebrant natin. At ang nakikita nyo dyan ay piniprepare na yung cake ng mama at papa niya para syempre makain na namin. Yan, mga bandang 9 PM. So, ito na yung inaabangan ng mga bata. Nakikita nyo dyan, todo sayaw na kasi kanina pa yan nakapila na sabi ang tagal-tagal daw. At yan, nagpapasikat na isa-isa. At yung iba ko na ng mga kapatid dyan, pati ako pala, nakikita nyo dyan kumakain kasi nga parang napitin kanina. Kaya yan, tinuloy muna ang pagmukbang natin. So sweet, sweet, sweet. At habang busy nga yung iba sa kakasayaw dyan at busy din yung iba kakakain, so nag-unboxing na yung debutante natin. At syempre tuwang-tuwa sa gift na na-receive niya. Sobrang liit talaga ng kaligayahan niya. Tuwa siya sa natanggap niya na towel, may bag daw, sobrang ganda daw ng bag, thank you daw sa nagbigay, sa lahat na nagbigay, thank you so much daw, and then may makeup, may perfume, at marami pang iba, sa mga tito-tita niya, friends, yan, sa mga pinsan, maraming salamat daw. Sa
na nagtatapos ang aming vlog. So, sa maraming salamat sa lahat ng nanonood at maraming salamat din po sa lahat na nagsusubaybay sa aming pagbablog.